I-compare natin kay Orashare si Thunder Black. Much later. Ang panalo ay may nagre-request ng comparison video naman daw kay Thunder Black at kay Orashare. So ito guys, i-compare natin kay Orashare si Thunder Black. Para hindi naman overkill, kasi nga parehas naman silang 60,000 mAh, dito na lang sa 45 watts. So para mabilis tayo, unahin natin si Thunder Black with 45 watts na power delivery. 60,000 mAh din lang yung kanyang battery. Then meron siyang matibay na hawakan dito, handle. Tapos meron siyang colored na LCD display. So makikita natin in digits yung kanyang in and out. Tapos yung state of charge ng battery. Tapos dito sa baba ng display meron siyang 4 na type A ports. Dalawang 10 watts, then dalawang 18 watts. Supported ng quick charge. Yung kanyang power button. Then yung kanyang flashlight. Different level siya guys, supported siya. So iniisa-isa ko guys para makita natin yung difference sa dalawang power bank. Kung ano yung mas maganda. Power off. Tapos, yung kanyang Type-C na port na supported ng power delivery hanggang 45 watts. Tapos, dalawa pa. Then, yung kanyang flashlight. So, isunod natin si Orashare with 60,000 mAh battery. Tapos, meron siyang power delivery na 20 watts. Dito, meron siyang handle. Yun nga lang ay made of plastic. Dito kay Thunder Black ay made of leather. Ang display niya ay digital lang. So, yan. Okay, in digit lang siya. Tapos makikita rin natin kung active yung kanyang power delivery. Then, meron siyang tatlong Type A, dalawang 10 watts at 18 watts. Tapos, dito sa baba yung kanyang power button para makita natin yung status niya sa kanyang digital na display lang. Then, dito ay dalawa yung kanyang Type-C port. Yung isa ay hindi siya supported ng power delivery. So, parang 10 watts lang siya. Parang ordinary charger lang siya. Tapos, dito sa isa ay supported siya ng power delivery hanggang 20 watts. Hanggang 12 volt 20 watts. Ang kaiba lang kay Thunder Black mas mataas kasi kaya niyang umabot ng 20 volt, 2.25 ampere. Equivalent of 45 watts. Dito, mababa. Kaya matagal siyang i-charge. So, dito ay meron siyang malaking cob light. Yan, hindi na siya flashlight kundi cob light. So, subukan natin. Yan o. So, malakas din. Yun lang kaiba dito, malaki yung kanyang cob light. Kay Thunder Black ay flashlight lang siya. Dalawang LED na supported ng different level. Okay. So, yun. Yun ang meron dito. 60,000 mAh, 22.5. Malamang dinamay na yung ibang mga ports niya. So, bago tayo mag-capacity test, ay i-check muna natin yung mga ports niya kung totoo ba yung mga claim na supported ba ng power delivery, yung mga output, tama ba yung kanyang mga pinagsasabi dito sa detail. So, i-test natin para makita natin kung totoo. Tapos, capacity test. So, unahin natin si Thunder Black, 45 watts. Ganoon tayo kagad sa quick charge. Kung tataas ba ng 5 volt, 9 volt hanggang 12 volt. 9 volt, pwede. 12 volt. So, hanggang 12 volt lang siya kasi nga 18 watts. Okay. Gamitan natin ng dummy load tapos yung screen na ganito para makita natin ng clear. Mayroon kasi makita. Yun. Tapos, i-zoom in natin. So, ayan. 5 volt yung lumalabas. Taas natin. 9, 12,
15, at 20 volt. So, 5, 9, 12, 15, at 20 volt. Okay, yung isa. Subukan natin dito sa isa. Yung isang port niya. Bali, dalawa yung isa pa. So, supported din ng power delivery. Kakabulol. Okay. Supported din ng 20 volt. So, hindi ko lang alam kung iisa yan. 2, 9, 12, 15, 20. So, malamang pares lang yan. Kasi isa yung level niya eh. Kay 100 watts, magkaiba kasi. 30 watts dito, 100 dito. Kaya 130 watts equivalent. Hindi na dinagdag dito. So, kay Aura-Share naman tayo. Titingnan natin kung tama ba yung mga nakalagay dito sa kanyang label. Okay. So, saksakan natin dito. Subukan natin dito muna. Okay, subukan natin itaas. Wala, kasi 10 watts lang siya. Okay. So, dun tayo sa isa. Pares lang po ito eh. Dito sa isa. 9. Tumaas siya ng 9 volt. 12 volt. Tumaas din. 20 wala na. Kasi 18 watts lang siya. Okay. Dun tayo sa dito sa type C. Okay, bangka. Yun. Okay. So, i-trigger natin into supported siya ng 12 volts. So, i-test natin kung kaya pa niya. Hanggang 12.5. 9, 12. So, hanggang 5, 9, 12 lang siya. Ayun. So, dun sa isa, ito ko napapasa. Parang straight lang yan. Ba't wala? Wala siya output. So, walang output yung isa. Ito, walang output. Walang buhay. Dito sa isa, meron. Kaya pala pag tina-charge ko dito, wala. O, ito buhay. Yung isa, walay. Walay. Meron siyang panggulo na isa na output. Kala mo output. Patayin natin. Wala pala. Tingnan natin. Boom. Nabuhay naman siya. Bukan natin ulit. Patayin natin. Wala talaga. So, gagamit tayo ng charger. Ito. Yan. So, tingnan natin kung active ba yung output, yung port na yan. Oh, umilaw naman siya. Okay. Pero kung dito sa kabila, mag-a-active yung kanyang power delivery. Oh. Okay. Kung mag-charge ako at walang power delivery dito, dito nila ako mag-charge kasi nga, mabilis siyang i-charge kung dyan. Kahit pa paano. Dito, mag-charge, kailangan matagal. Bukan natin ulit. Ano kaya itong port na to? Ngangay. Yun, charge. Agoy. Okay, so malalaman natin pag bubuksan natin. So, proceed na tayo sa capacity. Okay, so simulan na natin.
Tapos i-reset natin para mawala yung mga data na unang test ko dito. Okay, so i-plug in na natin. So nasa 2 ampere. Kahit dun kay Thunder Black, 2 ampere nila yung gagamitin natin. Tapos standard 5 volt. So lalagyan natin ng blower para hindi masyado mag-init. Tapos yung supply, separate. Okay. So meron namang blower to, kaya lang nakaset siya sa 12 volt. So mas pinili ko yung 5 volt para mas mababa ang voltage drop or power loss. Pag 12 volt kasi yung kanyang DC-DC ay malaking kakainin. Nasa 10 watts, 2 ampere, 5.1 volt. Kailan na tayo? 70 mA pa lang. So maya update ulit. So after ng ilang oras guys, eto, nagkadumi na dito. So ayan guys, 32%. Tapos na. Okay, check natin yung status. Wala na, 0% na. So isaksak natin sa ibang power bank para makita natin yung report. Tanggalin natin. Pasak natin kay 100 watts para makita yung report. Yun. So yan guys, tanggalin na natin yung load. So ngayon ay nakakuha ng 26,358. Round up na lang natin ng 27,000 mA. So agad-agad isunod natin si Thunder Black, 45 watts, status 100%. Yun. Okay, tapos i-plug natin yung ating load, the same na 2 ampere. Yun. So para hindi siya mag-init, kasi nga mahina yung blower niya, lagyan natin ng ibang blower pa rin. Okay, 2.2 ampere. So check natin ulit, 84%. At napapansin ko, nagbababad siya sa 84 at 85%. So check natin ulit after 4 hours, naka 11,000 mA na. Yan. Ang status niya ay nagbabad siya sa 85, 84, 83. So dyan siya nagbabad. So inabot na tayo ng gabi sa ating test. Naka 29,149 mA. So 67%, matagal-tagal pa to. So i-check natin. So yan, inabot na tayo ng umaga at hindi ko na namalayan na nag-shutdown. So ngayon ay 0-0 na siya. So need natin i-plug sa ibang power bank para makita natin yung report. So 0-0 na siya. So yan. Last time kasi na-rapid ko yung pindot kaya inulit ko. So ngayon ay nakakuha tayo kay Thunder Black 45 watts ng 47,124 mA. So kay Orashare ay nakakuha tayo ng
26,358 mAh. Sagad na lang natin sa 27,000. So 27,000 divide yung claim na 60,000 mAh equals 45. Multiply natin sa 100%. Nasa 45% lang siya. Kahit man lang sana umabot ng 50%. So, kay Thunder Black naman, nakakuha tayo ng 47,124 sa 47,000 nila. 47,000 divide yung kanyang capacity. Okay, multiplied by 100%. Nasa 78%. So, pasado siya sa test. So, bakit hindi siya saktong 60,000 mAh? So, bakit hindi tayo nakakuha ng eksaktong 60,000 mAh? 60,000 mAh yung battery niya. So, ganito kasi guys. Yung power bank kasi natin, pag na totally drain siya, aandar pa siya pag pinindot natin. Meaning, meron pang natira na 10% dito. 10% or 15%. Tapos, yung additional na sabihin na natin na 15% ay yun yung power loss. Kasi nga yung battery niya ay patatasin niya hanggang 5 volt. From 3.7 to 5 volt. So, mas mataas na naman ang power loss kung itataas na naman natin hanggang 12 volt or hanggang 20 volt. So, yan. Kung mag-charge naman tayo ng phone, hindi naman siya eksaktong 1.2 ampere. Mas mababa pa kung minsan. Ito nga, wala pang 1 ampere. So, ganun po siya. Kaya hindi natin makukuha. So, pasado po si Thunder Black. Kasi nakakuha tayo ng 70%. Ito ay fail kasi nga 44%. 44, 45. Okay. So, ngayon ay bubuksan natin. Kung ano mas maganda, ito ba? Thunder Black or si Aura Share? Yun. So, yan guys yung kanyang battery na pouch type 246. Okay. So, yan guys yung kanyang battery. Tapos yung kanyang flashlight. So, ito yung kanyang main board. So, pagkalang ko dito kay Thunder Black, dito sa ilalim. So, yan o. So, yan siya guys yung baterya ni Thunder Black. Parang kayo ito mahuhugot. Much later. So, dito guys, para matanggal natin itong pinakataas, ay meron siyang 4 na screw dito sa ilalim. So, hindi aabot yung ating gamit. Tapos ito. So, need natin ng special tool. Mga 80s to 90s na power tool. So, high torque to guys. Yan. Para maabot natin. So, don't forget na lagyan ng magnet para makuha niya at hindi kakalat sa ilalim. So, 4 yan na makukuha sa ilalim. Yun. So, ngayon ay ilalabas natin dito sa kabila. Okay. So, yan guys. Ang malaking pagkakaiba nila dito pa lang ay si Thunder Black ay fully secured yung kanyang battery. Okay, dito kay Aura Share walang damit. Dito naka-string tube, meron pang mga spacer para hindi aalog. Okay. So, dito guys kay Aura Share at dito naman kay Thunder Black na 45 watts.
So makita naman na yung kanilang board ay, yung main board nila ay malaki yung pagkakaiba. May mga additional na mga power MOSFET dito para sa kanyang DC-DC converter. Yung kanyang chip. So hindi na natin titingnan yan kung ano yan. At least nakita natin yung big difference. So balik na rin natin kay Thunder Black. Para silang merong temperature sensor. Okay, so dito kay AuraShare, yung display ay digital lang siya. Dito naman ay LCD. So makikita natin talaga na in screen talaga, colored pa. So dito yung kanyang 20 watts na power delivery, yung kanyang transformer. Tapos dito naman kay Thunder Black mas malaki. So yan guys yung 45 watts. How much more yung kay Thunder Black na isa na 100 watts, mas malaki na naman. Tapos puno ng lead. Yan guys oh. To maximize yung kanyang heat transfer. Malamang ito yung 10 watts, ito naman yung 18 watts. Okay, yung display ang ganda, ang brilliant niya. So halos lahat ay nasa kabila. Yun o. Mas malalaki yung kanyang MOSFET. So ayan siya guys. So para sa akin, mas professional yung pagkaka-made kay Thunder Black. So mahirap tanggalin guys, mahirap na mag-initan natin. So dito kay Thunder Black, 10,000 mAh, 37 Wh at 2024 yung kanyang manufacturing date. Okay, so dito sa kabila, kitang-kita. So tingnan natin dito kung ano pa yung mga information makikita natin. Dito. Yun ang maganda dito. So ito guys, may gusto akong pakita pa sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, quality si Thunder Black. Yan o. Meron siyang BMS dito na sarili. Tingnan natin dito kung meron din. Sana meron din siya para wala siyang BMS dito. So hindi protected yung battery. Ang BMS nito ay nandito lang. Nandito na mismo sa board. Natin kung anong setting ni Thunder Black sa kanyang battery. 3.7 ba or higher. Ito pala naka-on. Yan. So naka 7 volts siya. Okay, mas mababa lang kasi ang power loss pag mataas yung setting sa battery. Kung 3.7 kasi, need niya talagang i-boost up. Okay, so kaya mas nakaka-taas or nakaka-advance yung kanyang battery. Hindi masyadong hirap. You know. Pag 3.7 lang kasi, tapos patataasin mag 12 volt, malaki yung kanyang power loss. Yung bawat cell ay 3.8. Good condition. So tigta tatlo na naka-series. Series parallel. Si AuraShare naman, wala siyang BMS. Check natin. Walang BMS dito, nandun na sa mismo ano. Pag 3.7 lang naman kasi, no need nang lagyan dito, parang cut off na lang siya. Pero need pa rin niya ng BMS kung maaari. To monitor yung status ng battery. So dito mas maganda, mas mataas. Dito nasa 3.7 lang kay AuraShare. Dito naka 7 volt. Kaya mas mababa ang power loss niya when it comes sa kanyang output. Walang masyadong nasasayang kasi ang kailangan lang niya ay i-regulate, hindi i-boost. Pero kung magtataas siya ng voltage kagaya ng 20 volt, yun, mag-boost up siya. Pero mas mababa yung kanyang power loss. So bago natin tapusin tong video, i-check muna natin yung kanilang charging capacity kung gaano kataas gamit yung 65 watts na charger. Okay.
guys, oh. So ang maximum ni Orashare ay 12 volt, 1.6 ampere. So pag tumaas pa ng 2 ampere yan, magsha-shutdown. Hindi kaya nung kanyang chip. Okay, so subukan naman natin kay Thunder Black, 45 watts. So ito mas mabilis, mas malakas. Hanggang 20 volt, 2.2 ampere. So mas mabilis siyang i-charge. Mas mataas ang charging capacity at power delivery ni Thunder Black compare kay Orashare. So may mga nagsasabi kasi na makunat daw ang battery ni Orashare kasi nga ang tagal niyang i-charge. So hindi guys, mababa lang talaga yung kanyang power delivery. Mababa yung kanyang charging capacity. Kaya siya ang tagal i-charge. So dito supported siya hanggang 45 watts. Yung unang version dito ay 65 watts, mas mabilis na naman. At dito kay 100 watts, mas mabilis na naman. Next time yan. So hindi naman nila ilalagay yan kung hindi kaya ng system. Okay, so ang panalo ay kayo ang magde-decide. Thunder Black ba or C or Orashare? Sino ang panalang quality? Siya nga pala guys, update natin about sa ating pag-giveaway na smart multimeter na to. Ang gagawin nyo lang po ay mag-comment sa baba yung inyong cellphone number at ako po yung tatawag. Okay? So, ganun lang guys, napakasimple. Kapamigay natin. Kung sakasakali ay madagdagan ko pa ng ibang item, makakapamili pa tayo ng iba. So, pag biyahe ko sa labas kasi wala namang LVC dito, doon ko ipapadala. Okay? I-update ko na lang sa susunod na video.